Hello guys. So, ngayong araw, ating pag-aaralan kung paano gumawa ng resume gamit ang Canva. So, marahil ang Canva ay hindi na bago dun sa mga nagtatrabaho bilang virtual assistants o yung ibang remote workers. Pero dun sa mga magta-transition, halimbawa galing BPO industry o galing sa ibang trabaho o galing sa babagong graduate, galing sa school, na hindi familiar dito sa Canva, ay kailangan nila ito. So, pagka gusto nyo maging VA, iba kasi ang format at uso ngayon, panahon, ng format ng resume kaysa dun sa traditional nating alam, no? Na yung previous resume kasi binase lang yun dati sa yung biodata na form. So, ngayon, iba na, no? Lalo't online ang trabaho, pag sinabing virtual assistants, laging may kasamang kahit konting graphics or image editing. So, ang Canva, bagong company lang to, New Zealand company, Australian, I guess. Isa sa pinakamalaking technology company at leading siya sa kung pag-uusapan ay yung graphics editing online. So, ito yung magiging first step natin kung paano tayo maging familiar sa Canva. So, ang gagawin natin ngayon ay resume, whether you have already may resume ka na o wala pa, o gusto mong baguhin, para sa iyo itong video na to. So, una-unang gagawin natin, pupunta tayo sa canva.com. Okay? So, ito yung URL o web address. Tapos, si-search natin dito, type natin resume. Tapos, hit lang natin enter. Lalabas dyan yung mga templates. So, titingnan nyo, merong 14,028 resume templates. So, pwede kang mamili rito. Okay? So, titingin tayo, kunyari ito. Makikita natin dyan, mapipreview natin. So, dalawang klase yan. Yung isa, merong image sa kanan in landscape format. So, yung isa, portrait. So, usually naman portrait, no? So, tingnan nyo kung gusto nyo yan. Try ulit tayo ng isa. Dito lang tayo sa bandang taas. Mas maganda piliin yung may medyo bilog o may shape yung yung sa may bandang image. So, ito kunyari, no? Ito kunyari. Try natin. Same pa rin yung format, merong landscape, merong portrait. So, piliin natin yung portrait. Okay? So, paano natin i-edit? Gamitin natin, no, template para doon sa personal na pangangailangan natin. So, customize template. Click natin tong customize this template. Okay, mag-open yan ng panibagong window. So, kung titingnan natin maliit lang, so meron tayong drag bar dito. Palalakihin lang natin para makita natin. Okay? Hanggang sa kung saan tayo satisfied. So meron ka na, no? So, papalitan lang natin to. Okay? So, lahat dito editable. Pwedeng isang pindot mo lang ng delete, matatanggal yan. Or, double click mo, pwede mo siyang i-edit. So, isa-isahin natin. Halimbawa, picture mo na, palitan natin ng, kunyari, sarili nating image. Punta tayo dito sa uploads kasi gagamit tayo ng picture mula sa computer natin. So, upload files. Okay? So, meron na akong nakaredy dito na AI generated ng artificial intelligence. So, gamitin natin. Pwedeng i-double click, pwedeng click and then open. Okay? So, nandiyan na siya. Hintayin natin mag-load. Okay, load na. Click lang natin siya. So, nandito na siya, no? So, ang gagawin natin dito, dahil papalitan natin ito, click muna natin, tapos i-delete natin. So, hit mo lang yung delete sa keyboard. Tapos, ito, click mo ito. Ingatan natin na pag-click natin, dapat mag-highlight tong side ng image. Kasi pag hindi, ibig sabihin iba yung na-click natin. So, idadrag lang natin dyan. Mag-shoot lang siya dyan. Okay, so nakita nyo, automatic yan, no?
So, meron na. Meron na. Halimbawa, ito, edit natin, palitan natin. Alisin natin si Richard, palitan natin ng Robert Cruz. Okay, now, ito naman, pwede nating palitan yung font na gusto natin. Meron naman dito, Magic Write, now bold. So, yun yung font niya. So, pwede nating palitan. So, but I suggest na kung ano na yung nasa template, dun sa gusto nyong gamiting template, yun na yung gamitin natin. Kasi, ito, ang mga nag-design nito, talagang, tawag dito, compatible dyan sa font at saka sa size at saka sa design. Now, ito, position, ito example lang ha, hindi ko sinasabi ito talaga gamitin nyo. Inaano ko lang kung paano nyo i-edit. So, marami tayong templates dyan. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong 14,000. So, pwede ilagay dito, halimbawa, VA. Pwede dyan, halimbawa, real estate VA. Tapos, meron ka pang isang skills na kunyari, real estate ka, bookkeeper ka pa. Okay. So, ngayon, pwede nating i-drag lang yan para mag-inline siya kasi pangit naman yung ano. Tapos ito, pwede rin yan. Pwede mo rin i-drag dyan or pwede mo rin yan sa taas. Depende sa kung anong gusto mo, no? Tapos dito, pagka may experience ka na, not necessarily na virtual assistant or remote work job or work from home, kung ano yung nakalagay dito, mas maganda yun na rin. So, paano yung mga bagong graduate? Okay? Huwag natin ilagay yung education kaagad natin dito. So, alam naman natin siguro, lahat naman tayo na nagtapos ng college ay kahit pa paano may OJT, di ba? So, ilagay natin dito kung saan kumpanya tayo nag-OJT, address, anong year, sundin lang natin dito, at ano yung ginawa nung OJT natin, di ba? Para kahit pa paano may experience na ilalagay. Ngayon, kung wala talaga, ay hindi ko sinasabi na maggawa-gawa tayo, pero yung ibang trabaho naman na kahit na trabaho sariling sa bahay or tulong kay basta may ilalagay na work experience kasi hindi ako naniniwala na isang tao na kunyari lagpas na 18 anyos wala talagang experience. Kahit na hindi formal na trabaho, basta mayroong mailagay diyan, kahit hindi related sa kasi lahat ng trabaho sa totoo lang related diyan. Ipapaliwanag ko yan the future videos. No, walang trabaho kahit na nagtitinda na hindi applicable sa pagiging VA. So, experience, dito ilagay ang education. Okay? Education. Wag na yung elementary at high school. Kung high school hanggang high school kayo, pwedeng ilagay ang high school. Pero kung nakatapos kayo ng college, wag na yung ilagay ang high school. Okay? Kasi hindi na yan tinitingnan at isa pa, tinatarget natin lagi na yung resume natin ay isang page lang. So, kailangan brief and concise. So, ito namang skill summary, ito ay para tong review na yung parang progress ba. So, pag mahaba yung graph, ibig sabihin, mataas din yung skill mo. So, marami tayong makikita online, kung mahaba rin naman siya, no? So, ito kasi image to So, siguro, pwede niyong palitan to ng, kunyari, alisin natin. Alisin ko, 78% yung kanya, alisin ko, delete ko, palitan ko yan ng, kunyari ay, ito. Kokopyahin ko to, copy, tapos lalagay ko dyan, papalitan ko yan ng, halimbawa, design process. Anong skill ko sa halimbawa? Hindi ako masyado expert doon. 5 of 10 na lang. Okay? So, pwede yung ganun. Para madali tayong ma-edit. So, kasi ito, wala tayong makukuha ng image to picture to. So, naka-ready na yan dyan. So, palitan natin yan ng 5 of 10 o kaya
pagkalahati lang alam mo, halimbawa, palitan natin do kunyari ng typing. Mabagal ka mag-type. So, pwede mong ilagay dyan ng pwede naman dyan yung 30 words per minute. So, depende, maraming cell. Pero kung pwede rin namang skills lang. Tanggalin mo na yung summary. Lagay mo dyan, halimbawa, ay kung wala kang experience, bagong galing college, halimbawa ay Photoshop. Marunong ka kunyari ng konti. Di ba? Marami. Basta marunong kang gumamit ng computer, meron lagi diyang alam mo kung ano gagawin. Di ba? Halimbawa ay MS Excel. O di ba? Meron ka talagang mailalagay. So, kaya minsan yung resume, wag nating madaliin. Kailangan din nating brainstorm tayo personal. Kasi ito yung kailangan nating mag-invest ng time para gumawa ng resume kasi kahit gaano pa tayo kagaling, pag yung resume natin ay hindi organized, pag isang tingin pa lang ng client, wala. Reject. Okay? Iba-iba kasi yung strength ng tao. Minsan, magaling gumawa ng resume pagdating sa interview, bagsak. Minsan naman, napakagaling sa interview, pagdating sa actual, bagsak. So, mas maganda na yung umpisahan na natin muna sa resume. Saka na natin pag-usapan yung susunod na hakbang. Okay? So, dito yon. About me, describe mo lang yung sarili mo ng maiksi. Ito naman nare-research sa Google, no? Depende sa skills nyo at saka sa experience nyo at saka sa tinapos nyo, no? So, explain ko yan in detail siguro in future videos kung ano yung mga magandang ilagay dyan sa about me. Depende sa experience. Telephone number, email, at address. Ang importante sa address, importante yung address kasi dito sa Pilipinas, alam na ng mga clients na ang Pilipinas ay laging dinadali ng kalamidad. So, minsan pag ang address mo ay dun sa mga disaster-prone areas, medyo nag-aalangan sila, no? Pero wag naman natin dayaan yung address natin kasi mahirap naman yung halimbawa doon ka sa daanan ng bagyo, nagsinungaling ka kay client, tapos kunting bagyo nawalan ka ng internet, mawawalan siya ng trust. Okay? So, pero bibihira yung ganun. Ang sinasabi ko lang, ilagay natin ng tama yung address natin. Hindi po pwedeng nandun ka sa Catanduanes, ang ilagay mong address dyan ay Makati. Maliban na lang kung doon ka nag-work o doon ka nakastay, di ba? So, ito, personal, ito, pwede nating palitan to ng mga tools na pwede mong gamitin, no? So, halimbawa, o pwede ring language kung may alam ka pang maliban sa English, o Tagalog, o Cebuano, Hiligaynon, pwede mo ilagay dyan. Pero, I prefer na ilipat to sa baba, no? Dito sa pinakamaba. Tapos ito, expertise. So, yung iba dito, pwede nyo gamitin itong sa default na to, management skills, creativity, digital marketing. Huwag natin ilagay yung mga honest kasi hindi yan. Marami ako nababasa, good follower. Hindi masyado siya, lahat ng tao honest. May kanya-kanyang level lang kung paano naging honest. So, ganon, no? So ganon, yun po pwedeng palitan dito. So, kung mapapansin nyo, ang layo ng diferensya dun sa mga traditional natin na resume, di ba? Ito, mas presentable, isang tingin lang ay makikita na kaagad kung ano yung hinahanap ng client. Hindi kagaya nung una na nakalinya-linya lahat dyan, hahanapin pa kung ano. So mag-ingat din tayo kung ano lalagay natin sa resume natin na kaya nating i-depend sa pagdating sa interview. Okay? So halimbawa, naglagay ka ng isa sa mga skills mo dito ay video editing. Tapos, ang nakalagay naman sa experience mo, wala naman kang trabaho dyan na ginamit mo yung video editing.
'di ba? So, as much as possible, halimbawa, may nakalagay ka dito na video editing, ilagay mo dito kung may experience ka, ilagay mo diyan kahit short lang, ano ba yung ginawa mo. So, lagay mo diyan, editing video, blah, 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 ganun. Na mag-reflect lang ba yung skill mo dun sa actual experience mo. So, ganun yon. Okay, now, tapos na lahat. So, makikita nyo basically isang page lang, no? Ngayon, ang gagawin natin, pwede mo na itong i-share sa kung kani-kanino man na nangangailangan ng resume mo na hindi mo na kailangang ilagay sa Google Drive. Okay? So, once kasi nandito na, pangalanan mo dito, no? Pangalanan mo ng halimbawa, Robert Cruz. Resume. Nandiyan na yan sa account mo, sa Canva account mo, hindi na yan mawawala. Okay? So, kung gusto mong ibigay, pakita sa iba, yung resume mo, click mo tong share. Okay? Tapos, click mo to. Only you can access, click mo yan. Piliin mo yung anyone with the link can view. Okay? Para rin lang nag-share ng Google Documents. Tapos, kopyahin mo tong link. Tama, nasa Chrome tayo ngayon. So, open ko yung Opera browser. So, ibig sabihin, hindi ako nakalagin na sa Canva ko. I'm viewing as visitor. Click natin. So, mahaba yung kanina yung link. So, yan. No? Tinatanong niya ako, maglalagin daw ako. So, close ko lang. So, visitor ako. Tinitingnan ko yung resume. Robert Cruz, kunyari, client ako. So, ipalalakahin ko lang, no? Pero hindi ko to pwedeng i-edit. Kasi, nakashare lang sa akin. So ito pala yung resume ni Robert. So, yan. Tama. Kita ko na kaagad. Okay. Now, balik tayo dun sa, halimbawa, sa itong resume. Buksan mo muna. Ito ngayon yung link ang kopyahin mo kasi masyadong mahaba yung una eh. Na, halimbawa, nag-a-apply ka na, sa ilalim ng application may nakalagay doon, no? Please refer to the link below for my resume. So, ito yung link na ibibigay mo. Okay? Hindi yung kinopya mo rito kasi masyadong mahaba to eh. At saka isa pa, mas maganda lagi na tinetest natin yung link outside ng account natin bago natin i-send dun sa ina-applyan nating trabaho. Okay? So, kung gusto mo namang itago or i-print na gusto mong kumuha ng hard drive at gusto mong i-print, same pa rin, click mo yung share, tapos download. Nandiyan na yan, PDF standard, download mo lang. Pag-click mo tong download, okay? Depende kung anong folder ang download folder nakaset sa PC mo, pero nandun na yan. Sa akin, ayan na siya. PDF, Robert Cruz. Okay? So, ganon. So, ito, naka-PDF na. So, ganon lang. Pwede mo namang Microsoft Edge kasi 4 na browser lang naka-install sa PC ko. By the way pala, pagka kayo ay maging VA, kailangan marami kayong browser. Kasi minsan nagluloko yung isang browser dahil sa mga cache and cookies. So, hanggat kaya ng PC nyo, mag-install kayo ng naka-default yan lagi sa Windows, Microsoft, ay Microsoft Edge. Dapat meron kayong Chrome, Firefox, tsaka Opera. Kasi magagamit minsan sa pagtitest ng mga projects. Okay, so far yun muna. Again, pag wala kayong Canva account, madali lang. Punta lang yun sa Canva, gamitin nyo lang yung login nyo sa Google, meron na kayong account. Okay? Salamat.